May utang sa iyo ang kaibigan mo, 5 buwan nang hindi nagbabayad. Pwede mo ba siyang kasuhan ng estafa bago ka pumunta sa piskal? Panoorin mo muna ito, baka mali ang kaso mo. Ito ang number 1 legal question ng Pinoy. Estafa ba pag hindi nagbayad ng utang? At ang sagot, kadalasan, hindi. Dahil ayon sa Constitution, Article 3, Section 20, walang taong pwedeng makulong dahil lang sa utang. Pero may exception at yun ang kailangan mong malaman. Ang estafa ay nasa Article 315 ng Revised Penal Code. At ang pinaka-important na element, deceit, pandaraya. Hindi ang hindi pagbayad ang krimen. Ang krimen ay ang panlilinlang na ginamit mo para makuha ang pera. Halimbawa, humingi ka ng pautang at sinabing, may negosyo ako, babalik ang pera mo sa 1 buwan. Pero wala ka talagang negosyo. Ginawa mo lang yon para makuha ang pera. Yun ang estafa. Pero kung totoong may negosyo ka at nag-fail lang, hindi yun estafa. Civil case lang yun. Ang sabi ng Supreme Court sa Gonzaludo versus People, ang deceit o false pretense ay kailangang nauna o kasabay ng transaction. Hindi pwedeng nag-fail lang siya after. At sa Die versus People, kung ang source ng obligation ay contract, negated ang estafa. Civil liability lang ang meron. Sa case ng Recuerdo versus People, GR number 168217, si Joy Lee Recuerdo, isang dentista, bumili ng alahas worth hundreds of thousands gamit ang 18 post-dated checks. Lahat ng checks bounced, account closed. Kinasuhan siya ng estafa at na-convict. Bakit? Kasi ang checks ang ginamit niyang panloloko diyan, then simultaneous yun sa transaction. Hindi siya nangutang, nandaya siya. Pero iba ang kwento sa Sorongon versus People. Doon, nagsettle ang parties sa barangay bago nag-file ng criminal case. Sabi ng Supreme Court, dahil may novation na nangyari na extinguish ang criminal liability. Lesson, kung pwede pang ayusin, ayusin agad bago umabot sa fiskal. Ang bottom line, hindi lahat ng hindi pagbayad ay estafa. Kung walang pandaraya sa simula, civil case lang yan, hindi kriminal. Kung ikaw ang creditor, i-document lahat, resibo, screenshot ng messages, promissory note. At kung ikaw ang debtor at may nagbabanta ng estafa sa iyo dahil lang sa utang, alam mo na hindi ka pwedeng makulong dahil lang doon. Kung may katanungan ka about estafa, utang o bouncing checks, i-comment mo sa baba. I-subscribe sa YouTube for law's sake para matuto ng batas na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Maraming salamat at ingat lagi. Don't forget to like, subscribe, and share for more videos.